Posibleng makapatay ng tao ang malakas na pressure ng tubig na pinakawala ng mga water cannon ng China Coast Guard sa pinakahuling insidente ng pambobomba ng tubig ng mga ito sa mga barko ng Pilipinas. Diyan po sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Si Madeline Villar-Moratillo sa detalye ng ulat na yan. Mas malakas na ang pressure ng tubig na ginagamit ng China Coast Guard sa pinakahuling water cannon incident na nangyari malapit sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, sa issue ng West Philippine Sea, sa lakas ng pressure maaaring ikamatay ito kung direktang tumama sa tao. Sa mga video na ito mula sa PCG, makikita kung paanong pinunteriya ng water cannon mula sa dambuhalang barko ng China ang communication equipment ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Dato Bangkao. Coast Guard yata, talagang hindi Coast Guard eh. Because on the part of the Coast Guard, maritime safety is one of our core mandates. No? That's the global identity of what Coast Guard is in terms of maritime safety administration. So those are the things that we inspect, no? And ensure na ang lahat ng barko pag umalis ng puerto may maayos na navigation equipment. Ang barko naman ng PCG na BRP Bagakay, nagka-UP-UP ang railings matapos kabila ang puntiryahin ng water cannon mula sa dalawang barko ng China Coast Guard. Bago ang water cannon incident, pasado alas 7 ng umaga pa lang nitong Miyerkules, pagdating sa bahagi ng karagatan malapit sa Panatag Shoal, nakatanggap na ng radio challenge ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Dato Bangkao. Sinagot naman nila ito at nanindigang nasa loob sila ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Relevant countries were awarded a 200 nautical mile EEZ. You are way beyond 200 nautical mile EEZ of your country. Please review your chart. Hinarang din ng barko ng China ang barko ng B4 na nagresulta pa sa banggaan ng dalawa. It just goes to show that Gulayat is becoming more Gulayat. Sa kabila ng mas pagiging agresibo ng China sa WPS, sinabi ni Tariela na hindi pa naman maituturing na armed attack ang ginawa nito. Tiniyak rin ni Tariela na mananatili silang profesional at hindi sila ang magiging dahilan ng pagsisimula ng tensyon doon. Malaya naman aniyang nakakapangisda ang mga Pinoy sa Panatag. As of this time, we haven't heard any harassment from the Chinese, even if they are fishing within the immediate vicinity of Bajo de Masinloc. Madeline Villar-Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.